Siya ang pinakamalakas na Demon King sa kasaysayan, ngunit matapos niyang magdulot ng sobrang pinsala at malubog sa utang, siya ay pinatalsik ng mga matatanda at napilitang kumita ng pera sa mundo ng mga tao. Nagsisimula ang kwento sa paglalahad ng labanan sa pagitan ng kontinente ng liwanag at kadiliman na matagal nang nagpapatuloy sa loob ng daan-daang taon. Ang mga tao mula sa kontinenteng liwanag ay naglunsad ng maraming krusada upang lipulin ang Dark Clan, ngunit hindi nila kayang lampasan ang mga bulwagan na binabantayan ng 7 Demon Kings. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang monarko ng unang bulwagan na si Merlin, na makikita nating sumusulat ng kanyang lingguhang ulat ngunit hindi siya makapag-concentrate dahil nagaganap ang labanan sa labas mismo ng kanyang palasyo. Ginagamit ng kanyang kapatid na si Lilith ang kanyang magic na pang-akit upang mag-away-away ang mga tao, ngunit biglang inatake siya ng isang kabalyero at tumilapon siya sa lupa. Huminto ang mga tao sa paglalaban at ipinakilala ng kabalyero ang sarili bilang si Alice, ang ika-negatibo 233 na bayani ng kaharian. Napagtanto ni Lilith na hindi gumagana sa kanya ang kanyang mahika dahil babae ito, kaya tinukso niya ito at sinabing cute siya. Tinulak siya ni Alice at sumugod sa pag-atake, ngunit sinipa siya palayo ni Lilith. Nahihirapan si Alice na makahit ng tama at tinutuya siya ni Lilith dahil sa kanyang kahinaan, kaya't nagpasya si Alice na ipakita ang tunay niyang lakas. Inatake siya ni Lilith ngunit nagulat siya nang mabasag ang kanyang latigo, na gawa sa litid ng dragon nang tumama ito sa espada ni Alice. Napagtanto niyang hindi maaring hawakan ng mga nilalang ng kadiliman ang banal na espada na tinatawag na Light Anthem. Inatake siya ni Alice gamit ang mahika ngunit napigilan pa rin ito ni Lilith, subalit bigla siyang sinugod ni Alice at nabihag siya. Nagsigawan sa tuwa ang mga sundalo para kay Alice, ngunit narinig ni Merlin ang ingay at nagtaka kung ano ang nangyayari sa labas. Nakiusap si Alice sa kanyang guro na si Sage na pahintulutan siyang lusubin ang palasyo ng Demon King ngunit tinanggihan siya nito at pinalitaw ang isang dambuhalang halimaw na balyena na tinawag niyang ultimate weapon ng sangkatauhan dahil kaya nitong sirain ang lahat sa isang attack. Sa tingin ni Alice ay dapat ang Demon King lang ang lipulin, ngunit para kay Sage, dapat mamatay ang lahat ng demonyo. Siya lamang ang nakaligtas matapos harapin si Merlin, kaya't gusto niyang tapusin na ang lahat. Inilunsad niya ang pinakamatinding attack para wasakin ang mga demonyo, ngunit biglang dumating si Merlin upang ipagtanggol sila at sa hindi inaasahan ay bumagsak siya kay Alice. Niyakap siya ni Lilith at sinabing inaapi siya, habang pinaalalahanan naman siya ni Alice na mag-ingat sa kanyang paglapag. Tinanong ni Merlin kung sino siya, at sinabi ni Lilith na isa lamang siyang walang silbing bayani. Ngunit alam ni Merlin na natalo ni Alice si Lilith kaya't ipinagtanggol nito ang sarili at sinabing naging pabaya lang siya. Nais makipaglaban ni Alice ngunit pinatalsik siya ni Merlin sa isang simpleng pitik lang. Tinawag siya ni Sage na kanyang pinakamalupit na kaaway, ngunit hindi siya matandaan ni Merlin. Ipinahayag ni Sage na siya lang ang nakaligtas sa isang laban kay Merlin, kaya't naalala rin siya ni Merlin at sinabing pinakawalan niya ito dati dahil nangakong isasakripisyo ang kanyang mga tauhan. Nagulat ang lahat sa narinig ngunit iginiit ni Sage na hindi yon totoo at naroon siya para sa dangal at katarungan ng sangkatauhan. Ginamit niya ang enerhiya ng lahat ng sundalo at pinakawalan ang isang napakalakas na energy beam. Ngunit ginamit ni Merlin ang kanyang espada upang tapusin agad ang dambuhalang halimaw sa isang attack. Nakiusap si Sage ng kapatawaran at sinisi si Alice sa nangyari, ngunit bigla nilang narinig ang tunog ng kampana na nagpapanik kay Merlin dahil napagtanto niyang nagsimula na ang lingguhang pagpupulong. Tumakbo siya pabalik ng palasyo ngunit pinigilan siya ni Alice kaya't sinabi niyang kahit masyado siyang mahina para sa kanya, igagalang niya ang tapang nitong humarap sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Dark Blade Vortex. Inilunsad niya ang isang mapaminsalang sword attack at tinangkang hadlangan ito ni Alice gamit ang kanyang barrier, ngunit nalampasan ito ng attack at pinutol maging ang lupa. Sa pagpupulong, lahat ay nadismaya kay Merlin dahil siya ang may pinakamasamang performance sa lahat ng Demon Kings. Ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing siya ang pinakamaraming crusades na tinalo at milyon-milyong tao ang pinuksa. Ngunit sinabi ng mga matatanda na hindi siya kumikita para sa kaharian. Bawat laban niya ay nagdudulot ng napakalaking pinsala sa lupain ng kadiliman kaya't ang kanyang kabuwang utang ay umabot na sa 66 trilyong yen at kailangan niya itong bayaran agad. Tinangka ni Merlin na tumakas palabas ng palasyo, ngunit inakala ni Lilith na naglalaro siya ng taguan. Sinabi niya kay Lilith na masyado nang maliit ang kaharian ng mga demonyo para sa kanya kaya't oras na upang galugarin ang mundo ng tao. Sinabi niyang marerealize ng lahat kung gaano siya kahalaga, at nagtataka si Lilith kung siya ba ay pinatalsik.
ngunit sinabi niyang siya mismo ang kusang umalis at pilit siyang pinigilan ng mga matatanda. Ipinaliwanag niyang aalis siya dahil sa isang sumpa na nagpapaliit sa kanyang puso kung hindi siya lumalaban sa malalakas na kalaban, kaya't kailangan niyang hanapin ang mga ito sa kaharian ng liwanag. Ngunit iniisip ni Lilith na wala siyang kakayahan maliban sa pagiging demon, kaya't hindi siya mabubuhay sa labas. Nais niyang sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Merlin na kailangan niyang bayaran ang utang na umabot sa 66 trilyong yen dahil sa pinsalang idinulot niya, kaya't bigla siyang umatras at bumati na lang ng swerte sa kanya sa pagbayad ng utang. Habang siya'y umaalis, iniisip ni Lilith na kahit siya ang pinakamalakas na Demon King, isa pa rin siyang hangal na babalik din pag nabigo siya sa labas ng mundo, at iniisip niyang babalik ito na umiyak, ngunit umaasa siyang matututo siya mula sa karanasan at lalago bilang isang tao. Samantala, napagtanto ni Alice na kung wala ang kanyang mitral armor at ang light anthem, hindi siya makakaligtas, ngunit napansin niyang papalapit si Lilith kaya't nagpanggap siyang patay. Iniisip ni Lilith na milagro na buo pa rin ang katawan ni Alice, at ayaw niyang hayaang mawasak ang napakagandang mukha nito, kaya't naisipan niyang dalhin siya sa palasyo bilang koleksyon. Sinubukan niyang buhatin siya ngunit masyado siyang mabigat, kaya't nagpasya si Lilith na putulin na lang ang ulo niya. Ngunit biglang gumalaw si Alice at naiwasan ang atake. Nais ni Lilith ng isang rematch, ngunit alam ni Alice na wala siya sa kondisyon para lumaban kaya't sinubukan niyang tumakas at iniutos ni Lilith sa kanyang mga asong lobo na habulin siya. Samantala, narating na ni Merlin ang dagat na tinawid ng mga tao upang makarating sa Demon Realm. Napagtanto niyang masyado siyang gumamit ng lakas sa blade strike kanina dahil nasira nito ang lahat ng barko. Alam niyang hindi marunong lumanggoy ang mga demonyo, kaya't iniisip niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kundi bumalik. Ngunit biglang may lumutang na maliit na bangka patungo sa kanya, kaya't nagpa siyang magsagwan siya patawid sa dagat. Samantala, patuloy na tumatakbo si Alice mula sa mga lobo at naalala niya kung paano sinabi ng kanyang guro na hindi pa siya handa upang harapin ang mga demonyo. Ngunit ayaw niyang maging tulad ng kanyang guro na wala nang ginawa, kundi manirahan sa nagyayelong bundok kaya't nagpumilit siyang sumali sa pakikipagsapalaran. Nagsimula siyang umiyak habang napagtanto niyang nakakatakot pala talaga ang mundo sa labas at iniisip niyang kailangan niyang pagbutihin pa ang kanyang kakayahan kapag siya'y nakabalik. Natalo niya ang isa sa mga lobo at nakahinga ng maluwag dahil isa na lamang elite tier beast ang natitira. Ngunit bigla itong nagtransform sa huling anyo nito kaya't natakot siya. Hirap siyang depensahan ang sarili at iniisip niyang hindi na siya makakaligtas. Ngunit biglang dumating si Merlin at pinigilan ang lobo. Iniisip niyang bagay na bagay si Alice bilang alipin kaya sinabi niya sa lobo na si Fatty na iparating kay Lilith na si Alice ay pagmamay-ari na niya, na siyang nagpabigla kay Alice. Sinabi niyang iniligtas niya ang buhay nito, kaya't dapat ay paglingkuran siya ni Alice bilang kabayaran. Binuhat niya ito patungo sa bangka at sinubukang pumalag si Alice, ngunit wala siyang laban sa kanya at inutusan siyang magsagwan. Napanaginipan ni Alice na natalo niya si Merlin at malapit na siyang ikasal sa isang prinsep. Ngunit ginising siya ni Merlin at sinabing magsimula na siya sa trabaho. Iniisip niya ang paghihiganti balang araw, at habang nalulubog sa kanyang mga iniisip, ay bigla siyang nagsagwan ng masigla. Napansin niyang matatag ang pagkakatayo ni Merlin, kahit malakas ang agos, ngunit napagtanto niyang umalalay pala ito sa isang kahoy na tabla. Pagkalipas ng ilang sandali, naamoy niya ang masarap na pagkaing niluluto ni Merlin, kaya't napatigil siya sa pagsagwan. Ngunit tinawag siya nitong isang walang silbing bayani, kaya't naasar siya at tumigil sa paggalaw. Sabay sabing mamamatay na lang silang palutang-lutang sa dagat. Sinabi ni Merlin na bibigyan siya ng gantimpala kapag maayos siyang nagtrabaho. At kahit labag sa kalooban ni Alice, hindi niya napigilan ang sarili dahil sa halimuyak ng pagkain. Humingi siya ng tawad sa kanyang guro at sinabing hindi dapat marunong magluto ng masarap ang isang demon, king dahil labag iyon sa batas ng kalikasan. Naamoy ng mga pating ang pagkain, kaya sinabi ni Alice na itigil na ang pag-ihaw, ngunit hindi siya pinansin ni Merlin. Sinabi niya na mas mapanganib ang dagat kaysa inaakala, at itinuro nito ang likod niya. Natakot si Alice nang makitang may petting sa likuran niya, ngunit pinalayas ito ni Merlin gamit ang kanyang Conqueror's Haki. Iniisip ni Merlin na siya ang tunay na pinakamapanganib na nilalang sa buong dagat ngunit napagtanto ni Alice na ang tinutukoy niya ay hindi ang pating kundi ang dambuhalang halimaw sa dagat na siyang pinakamabangis na nilalang sa buong karagatan. Isiniwalat niyang kahit ang kanilang hukbo ay kailangang magpahid ng dumi ng banal na dragon sa kanilang mga barko upang hindi atakihin nito, at napagtanto ni Merlin na iyon pala ang dahilan kung bakit kakaiba ang amoy ng buong hukbo, ngunit idiniin
Ni Alice na ang dumi ng banal na dragon ay isang napakahalagang kayamanan dahil matagal na itong nawala at ang mga bakas nito ay mas mahalaga pa sa ginto. Iniisip niya na marahil ay hindi pa naririnig ni Merlin ang tungkol sa banal na dragon ngunit inilabas nito ang isang kontratang kristal na ginagamit upang gapusin ang mga demonic beast. Binuksan niya ito at gumawa ng portal upang makontak si Bucky. Iniisip niyang hindi na niya kailangang umalis dahil pwede siyang kumita ng dagdag sa pagbibenta ng dumi nito. Hindi makapaniwala si Alice na naging alaga na lamang ang banal na dragon kaya't ipinaliwanag ni Merlin na tinalo niya ito at ginawa niya itong alaga. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Alice dahil ang banal na dragon ay itinuturing na pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo. Inaasahan ni Merlin na susunduin siya ni Bucky gamit ang kristal upang maibalik siya sa palasyo ngunit bigla itong nadulas sa kamay niya at nalaglag sa dagat. Inutusan niya si Alice na ipagpatuloy ang trabaho ngunit napansin niyang nawala ang lahat ng isda sa paligid nila kaya't inisip niyang may isang mapanganib na predator na malapit. Biglang lumitaw ang halimaw sa dagat at humiling si Alice kay Merlin na palisin ito ngunit sinabi nitong hindi siya marunong lumanggoy. Kaya't nagtataka si Alice kung bakit siya nag-astang malakas gayong hindi naman pala siya marunong lumanggoy kaya't napagtanto niyang siya mismo ang kailangang lumaban. Tumalon siya upang atakehin ito ngunit hindi tinabla ng kanyang espada ang balat nito at nawalan siya ng pag-asa. Tinangka ni Merlin na gawing alipin ang halimaw at gamitin ito bilang sasakyan sa dagat ngunit tumanggi ito at binugahan siya ng tubig. Kaya't ginamit niya ang kanyang espada at pinaslang ito sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Alice kung gaano siya kalakas. Sa wakas ay narating nila ang pampang at sinabi ni Merlin na nakarating lamang sila dahil siya ay mahusay na pinuno. Iniisip niyang wala ng silbi si Alice bilang alipin dahil kulang siya sa lakas at talino kaya't nagpa siyang iwan ito. Ngunit bago siya umalis ay inutusan niya si Alice na hubarin ang kanyang armor upang may benta niya ito at kumita. Lumitaw si Alice sa hukuman kung saan siya ay pinanagot sa pagkamatay ng kanyang mga kasamang sundalo dahil hindi niya nagawang talunin si Merlin. Inalisan siya ng titulo bilang bayani at pinagbabayad ng 50 milyong ginto dahil nawala niya ang napakahalagang mithril armor makalipas ang isang taon. Nakita si Alice na nakikipaglaban sa mga pirata ngunit iniisip nilang napakahina niya upang talunin sila. Pinalaya niya ang batang babae na kanilang dinukot at sinabing huwag na itong mag-alala. Dahil haharapin niya ang mga kalaban hanggang dumating ang tulong. Ginamit niya ang yelo upang ipitin ang paa ng kapitan ngunit nang susubukan na niyang tapusin ito, ay hinarang siya ng isa pang pirata at itinulak siya palayo. Sinabi ni Alice na hanggat siya ay buhay ay hindi nila mahahawakan ang bata ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga kalaban, ipinaliwanag nilang isa lamang siyang elite tier, hero habang sila ay kabilang sa holy tier, kaya't wala siyang magagawa laban sa kanila. Naghanda silang umatake ngunit biglang bumagsak si Merlin sa ibabaw nila at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na matapos ang palabas nila dahil kung hindi ay aktibo ang kanyang sumpa. Iniisip ng mga pirata na mahina si Merlin dahil hindi nila maramdaman ang kanyang mahika kaya't nagpasya silang labanan siya. Ngunit ginamit niya ang kanyang espada upang talunin sila at lumikha ng isang matinding pagsabog na sumira sa kanilang barko, pati na rin sa mga barko ng reinforcement na ipinadala upang iligtas ang anak ng alkalde. Hindi makita ni Alice ang mukha ng tagapagligtas kaya't itinuring niya itong kanyang bayani at pinuri ito. Ngunit umalis si Merlin bago pa niya malaman ang tunay na pagkakakilanlan nito. Makalipas nito, iniulat ng isang reporter na si Bella na itinuturing ng Reyna si Merlin bilang isang kriminal at isiniwalat niyang walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan kaya tinawag na lamang siyang Nightblade. Ngunit tumanggi si Alice na tanggapin ito dahil para sa kanya si Merlin ang tunay na bayani. Naiinis siya na patuloy pa rin ang panayam sa telebisyon ngunit masaya siya dahil nakalikom siya ng 10,000 ginto. Subalit napagtanto niyang malayo pa siya sa pagbabayad ng kanyang utang. Naalala niya kung paano sinira ni Merlin ang kanyang buhay at naiinis na napalakas ang hampas niya sa mesa kaya't nabuhusan niya ng tubig ang susunod niyang kontrata sa misyon. Napansin niyang kamukha ng wanted criminal si Merlin ngunit iniisip niyang imposibleng maging palamunin ang isang Demon King. Napagtanto niyang huli na siya sa karwahe, kaya't niyakap na lamang niya ang kanyang poster ni Nightblade habang humihiling ng basbas mula rito at isinusumpa ang Demon King. Samantala, nakita ni Merlin ang kanyang wanted poster ngunit nalungkot siya dahil 5,000 ginto lamang ang kanyang bounty. Napagtanto niyang naging pabaya siya dahil naaksaya niya ang lahat ng pera mula sa pagbenta ng armor. Ngunit iniisip niyang dapat ngang ipagmalaki ng lahat kapag siya'y kumakain sa kanilang lugar imbes na tawagin siyang palamunin. Sa wakas ay nakakita siya ng isang baryo, ngunit sinubukan siyang nakawan ng 2 bandido na nagsabing mapaparusahan sila kung wala silang madadala sa kanilang pinuno at inutusan siyang ibigay ang kanyang espada. Ngunit binalaan sila ni Merlin na mamamatay sila sa sandaling ilabas niya ito.
pinagtawanan siya ng mga bandido at isa sa kanila ay mabilis na binalatan ang mansanas gamit ang kutsilyo habang tinatanong si Merlin kung natatakot ba siya. Ngunit ginamit ni Merlin ang kanyang espada upang putulin ito sa pira-piraso at kinuha ang mansanas habang tumakbo palayo ang isa pang bandido na. Biglang nagbagong anyo bilang isang goblin kaya't napagtanto ni Merlin na gumagamit sila ng transformation magic upang magkunwaring mga ordinaryong magnanakaw. Sinabi ng goblin sa kanilang hari na pinatay ng isang tao ang kanyang kasama, ngunit natuwa ito dahil ginagamit nila ang pagkukunwari upang painitin ang dugo ng mga tao at sirain ang kapayapaan. Inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na salakayin ang isang nayon ng tao. Ipinadala naman ni Merlin ang isang liham kay Lilith na nagsasabing, namumuhay siya ng marangya at mahal siya ng lahat kaya't hindi siya babalik sa palasyo ng Demon King hanggat hindi humihingi ng tawad ang matandang pinuno. Ngunit alam ni Lilith na puro yabang lamang ito. Sinubukan ni Merlin na umalis ng hotel nang hindi nagbabayad, ngunit nakilala siya ng may-ari bilang isang kilalang palamunin na nagdulot ng kaguluhan sa timog. Kaya't humingi ito ng tulong sa lahat upang hulihin si Merlin, ngunit matagumpay siyang nakatakas. Sinabi niyang ayaw niyang magdulot. Nang abala ngunit biglang lumitaw sa harap niya ang isang batang nagngangalang Henry, kaya't instinctively ay hinawakan niya ang kanyang espada at napagkamalan siya ni Henry na isang tagapagtanghal. Sinabi nitong bibigyan niya si Merlin ng gantimpala kung maganda ang ipapakita niyang palabas. Ngunit hindi maaring ilabas ni Merlin ang kanyang espada dahil kung gagawin niya ito ay mapapatay si Henry at masisira ang buong nayon. Kaya sinubukan niya na lamang siyang linlangin, ngunit nagalit si Henry. At tinawag siyang isang walang silbing tambay kaya't nagalit si Merlin at itinapon ang ice cream ni Henry kaya't ito ay umiyak. Dumating din si Alice sa nayon at sinabi ng mga adventurer na karangalan nilang makasama ang isang bayani, ngunit sinabi niyang hindi na siya bayani, kaya't nagtataka sila kung ano ang nangyari. At habang ipapaliwanag na sana niya, ay may isang lalaking sumigaw tungkol sa bagong aklat na tungkol sa lihim na pag-ibigan ng Demon King at babaeng bayani kaya't nahiya siya. Dahil iniisip niyang ito ay tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran kay Merlin, binanggit ng lalaki na milyon-milyon na ang naibenta, kaya tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Pinag-usapan ng mga adventurer kung paano nila lalabanan ang mga goblin ngunit natakot si Alice nang marinig ang mga plano ng kasal dahil iniisip niyang mamamatay sila sa misyon. Binati siya ng isang babaeng pari at sinabi nitong hindi problema sa kanila ang pag-ibigan ng isang tao at ng Demon King. Tiningnan niya ang wanted poster at nagtataka kung bakit malaki ang bounty ng isang palamunin ngunit inisip niyang madali lang ang trabahong ito. Pumunta si Merlin sa isang kalapit na inn at nasyahan sa masasarap na pagkain ngunit nahuli siya ng may-ari nang sinubukan niyang tumakas. Sinabi ng babae na nasa kabaligtaran ang banyo, kaya't idinahilan ni Merlin na naghahanap siya ng trabaho. Tinanong siya kung may kakayahan ba siya para sa inn kaya't ipinakita niya ang kanyang galing sa pagsayaw at pag-awit na. Kinagiliwan ng lahat kaya't pinapasok siya ng may-ari at sinabing ang sweldo niya ay 1 ginto kada shift at may 15% komisyon mula sa mga inuming nabebenta niya. Nagtataka si Merlin kung paano nila kayang magbayad ng ganoon kaya't ipinaliwanag ng babae na may 2 shift sila. Normal sa araw at masigla sa gabi dahil maraming babaeng parokyano. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Martha at pinili ni Merlin ang pangalang Daisy para sa kanyang night shift. Sinabi ni Martha na ibabawas niya ang halaga ng kinain ni Merlin mula sa kanyang unang sahod at ipinakilala ang anak niyang si Henry na agad siyang tinawag na palamunin kaya't pinalo siya ng ina dahil sa kabastusan. Inutusan siyang ipakita kay Merlin ang silid ng mga bisita at habang papunta roon ay sinubukan ni Merlin suhulan si Henry para huwag sabihin ang unang pagkikita nila. Inalok niya itong turuan ng blade strike para labanan ang mga holy tier ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Henry. Sinabi niyang, tanging ang isang may talento gaya ni Knight Blade lamang ang makakatalo sa holy tier, kaya't ipinagmalaki ni Merlin na siya si Knight Blade. Ngunit ayaw itong paniwalaan ni Henry. Nahihirapan ang mga adventurer na talunin ang mga goblin dahil hindi nila inaasahan na kalabanin ang buong hukbo nito, kaya't napagtanto nilang wala na silang ibang opsyon at sinubukang tumakas ngunit nahuli sila ng Goblin Chancellor na si Gia. Samantala, nagsimula ng magtrabaho si Merlin sa inn at nakatuon ang buong atensyon niya sa mga babaeng parokyano upang mapalapit sa kanilang mga puso ngunit naging insecure ang mga lalaking customer dahil sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Martha sa kanyang performance dahil tumaas ang kanilang benta at iniisip niyang siguradong mahusay din siya sa mga naunang trabaho niya, kahit ang palayaw niyang Daisy ay medyo kakaiba para lumabas sa dyaryo. Natakot si Merlin na baka lalo pa siyang mapahiya, kaya't sinabi niyang hindi na nila kailangan ng advertisement. Ngunit dumating si Henry at tinawag siyang palamunin na umaasa lamang sa pera ng mga babae at pinagsabihang lumayo sa kanyang ina. Hindi makita ni Alice ang kanyang target ngunit bigla niyang
Narinig si Henry na pinupukpok ang puno at napagtanto niyang galit ito sa isang gwapong palamunin, kaya't ipinakita niya ang wanted poster ngunit sinabi ni Henry na hindi ito kamukha ng palamuning kilala niya na ginagamit ang mga babae sa kanilang tavern para kumita ng pera. Iniisip ni Alice na baka isa lang siyang workaholic ngunit lumapit ang ilang kalalakihan at inalok siyang gantimpala kung arestuhin niya si Merlin dahil nadadala raw ng kanyang karisma ang kanilang mga asawa. Pumunta si Alice sa inn at nagulat siya sa dami ng babae sa isang maliit na bayan at nang makita niya si Merlin ay napagtanto niyang siya nga ang palamunin sa poster, kaya't nagpasya siyang hulihin ito ngunit naalala niyang ayon sa mga ulat ay laging tumatakas ito, kaya't sinubukan muna niyang lumapit sa kanya. Ngunit aksidenteng napasok niya ang entablado at inakala ni Merlin na gusto niyang sumali sa kanyang pagtatanghal. Kalaunan ay nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa kaya't sinubukan siyang patayin ni Alice ngunit naiwasan ni Merlin ang lahat ng kanyang atake. Nagsimulang umiyak si Alice at sinabing miserable ang kanyang buhay matapos siyang iwan ni Merlin, kaya't inakala ng mga babae na isa siyang masamang lalaki na basta na lang nang iwan. Hiniling ni Alice na ibalik ni Merlin ang kanyang kayamanan, ngunit inamin niyang naibenta na ito. Sinabi niyang sinira ni Merlin ang kanyang buhay, kaya't arestuhin niya ito kung hindi ibabalik ang armor ngunit pinaalalahanan siya ni Merlin na wala siyang laban dito. Napagtanto ni Alice na kailangan na lang niyang tanggapin ang utang niyang 50 milyong ginto na ikinagulat ni Merlin, dahil 1,000 lang ang kanya, kahit naging palamunin siya ng isang taon. Ipinaliwanag ni Alice ang kanyang sitwasyon na kinailangan niyang magtrabaho sa Adventurers Guild at labanan ang mga Holy Tier para mabayaran ang utang. Kaya't na-excite si Merlin at tinanong kung paano siya magiging adventurer. Sinabi ni Alice na kailangan niya ng referral kaya't nakiusap si Merlin na siya na lang ang magbigay nito. Dahil matagal na niyang pangarap maging adventurer, ngunit tinanggihan siya ni Alice. Samantala, naglalakad si Henry sa bayan ngunit sinabihan siya ng mga guwardya na umuwi na dahil magagalit si Martha. Sinabi niyang ayaw niyang makita ang palamunin at biglang dumating ang adventurer na umalis upang labanan ang mga goblin. Humiling siya sa mga guwardya na buksan ang gate, ngunit sinabi ng mga ito na hindi nila ito pwedeng buksan. Sa gabi kaya't ipinaliwanag niyang patay na ang kanyang mga kasama at sugatan siya, kaya't binuksan nila ang gate. Ngunit ito pala ay patibong at biglang sumugod ang mga goblin sa nayon. Hiniling niyang palayain ni Gia ang kanyang kasintahan bilang bahagi ng kanilang kasunduan, ngunit ipinaliwanag nito na wala siyang karapatang makipagkasundo dahil isa lang siyang alipin. Iniisip ni Alice kung bakit gusto ng Demon King na maging isang adventurer at nayinis siyang hindi na siya makakakuha ng gantimpala dahil walang sinuman ang makakahuli sa kanya. Sinalakay ng mga goblin ang tavern ngunit napagtanto ni Merlin na hindi sila mga customer, kaya't sinipa niya palabas ang mga ito na ikinamangha ng mga babae. Nag-alala si Martha sa anak niyang si Henry, kaya't agad siyang lumabas upang hanapin ito at iniwan kay Merlin ang pangangalaga sa tavern, habang dumarami ang mga goblin. Mabilis na nilabanan ni Merlin ang mga ito at ipinagpatuloy ang trabaho na parang walang nangyari. Alam niyang hindi siya mababayaran kung may mangyari kay Martha kaya't agad siyang umalis upang hanapin ito. Samantalang nagtatanong si Martha sa mga tao kung nakita nila si Henry. Isang lalaki ang nagsabing nakita niya ito, malapit sa gate, at binalaan siyang maraming goblin sa paligid ngunit nagpumilit pa rin siyang hanapin ito. Tinawag niya ang pangalan ng anak kaya't nakuha niya ang atensyon ng mga halimaw at dinakip siya. Natanto ni Henry na nasa panganib ang kanyang ina kaya't sinubukan niyang tumulong ngunit sa sobrang takot ay hindi siya makakilos. Samantala, naglalakad si Merlin sa nayon at iniisip niyang kasinggulo ito ng Dark Realm. Nakasalubong niya ang mga goblin at gusto sana niyang iwasan ang pakikipaglaban dahil masyado silang mahina upang makatulong sa kanyang sumpa. Ngunit inatak pa rin siya, kaya't pinirapiraso niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Nakita siya ni Alice at inisip na kakampi siya ng mga goblin ngunit ipinaliwanag niyang kailanman ay hindi siya makikipag-alyansa sa mga nilalang na mababa ang ranggo. Sinabi ni Alice na kung hindi siya kakampi ng mga ito, dapat siyang tumulong sa pakikipaglaban ngunit hindi interesado si Merlin dahil hindi naman siya residente ng nayon. Pinaalalahanan siya ni Alice na gusto niyang sumali sa guild at kailangang protektahan ng mga adventurer ang mga nayon, ngunit ayaw ni Merlin kung hindi siya babayaran. Sinabi ni Alice na wala siyang pera, kaya't pinapuesto siya ni Merlin at nagmadaling hanapin si Martha. Iniisip ni Alice na kaya niyang iligtas ang nayon ng mag-isa kaya't ginamit niya ang kanyang is magic upang i-freeze ang mga goblin. Pinagmamasdan siya ni Gia at iniisip na hindi siya mapipigilan ni Alice kung atake siya ng hindi inaasahan ngunit nagulat siya sa lakas ng sipa ni Alice. Inutusan ni Gia ang mga goblin na dakpin si Alice ngunit biglang may batang bumagsak sa kanyang harapan at nagulat tungkol kay Merlin. Ginamit ni Gia ang kanyang mahika upang makita kung paano pinatay ang kanyang mga tauhan at napagtanto niyang walang laban ang kanyang hukbo,
laban kay Merlin kaya't inutusan niya ang lahat na umatras. Samantala, hinahanap ng mga taga-nayon ang kanilang mga pamilya habang isang lalaking nagngangalang Johnson. Sinubukan ni Johnson na ipromote ang sarili bilang personal guard at lahat ay humihiling sa kanya na iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay ngunit iniisip niyang baka patay na ang mga ito kaya't sinabi niyang mas mabuting ituon ang pansin sa kinabukasan. Dumating si Alice kasama ang adventurer na nagpa-open ng gate sa mga guwardiya at sinabi nito na dinala ng mga goblin ang mga bihag sa kuweba nila. Nakilala siya ng isa sa mga sundalo at tinawag siyang traitor, ngunit ipinagtanggol siya ni Alice. Sinabing napilitan lang siyang makipagtulungan sa mga goblin dahil dinakip ang kanyang kasintahan at mga kasama. Tinanong ni Johnson kung sino siya kaya ipinakilala niya ang sarili bilang ang ika-33 bayani, dahilan para pag-usapan siya ng mga tao. Sinubukan ni Johnson na iturn sila laban kay Alice kaya sinipa niya ito palayo at nagdesisyong mag-isa na lang atakihin ang kuweba. Nagpasya si Henry na sumama dahil iniisip niyang mga duwag ang mga taga-nayon, ngunit aksidenteng nadapa siya sa goblin at natakot nang makita ang mga bangkay. Kinuha niya ang espada ng ama niya upang gamitin sa pagliligtas sa kanyang ina. Bigla namang nagising ang mga walang malay na goblin at tinangkang atakihin siya, ngunit mabilis siyang natalo. Nang malapit na siyang tapusin ay dumating si Merlin at iniligtas siya. Sinabing pinapagalit siya ng mga goblin dahil sa kanila kaya't kailangan niyang mag-overtime. Sinubukan ni Henry na tumakas dala ang espada, ngunit pinigilan siya ni Merlin at sinabing manatili sa bahay. Ngunit git ni Henry na kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Naiinis si Merlin dahil problema na naman si Henry, ngunit naalala niya ang panahong iniligtas niya ang kanyang kapatid kaya't nagpasya siyang tulungan ito. Napagtanto niyang ito ang unang bises na itataas niya ang kanyang espada para sa isang tao, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang kuweba ng mga goblin. Narinig niya ang ilang tao na nagpaplanong iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay sa kuweba, kaya sumama siya at nagboluntaryong maging pinuno ng grupo. Sinabing isa siyang malakas na mandirigma. Ngunit iniisip nilang hindi siya karapat-dapat mamuno, kaya sinubukan ni Henry na ipagtanggol siya. Ngunit ayaw niyang ipaliwanag ang sarili, kaya't itinalaga na lang niya si Johnson bilang pinuno. Natuwa ang mga tao dahil akala nila ay maasahan si Johnson. Ngunit ang totoo ay takot siyang harapin ang mga goblin. Samantala, palihim na pumasok si Alice sa kuweba sa pamamagitan ng pag-distract sa mga goblin habang iniulat ni Gia sa Goblin King ang tungkol sa raid. Pinuri siya nito sa pagdakip sa mga tao, ngunit sinabi niya nakaharap nila ang kuweba ng mga goblin at nanginginig si Johnson sa takot habang sumugod naman si Henry upang labanan ang mga goblin. Ngunit pinigilan siya ni Merlin dahil alam niyang isa itong bitag. Inilabas ni Gia ang kanyang fire barrier at sinabi sa kanila na sumuko kung nais nilang mabuhay. Lumakad si Merlin papunta sa apoy na ikinabahala ni Henry, ngunit sinabi ni Merlin na wala iyon kumpara sa init ng magma sa ilalim ng kanyang bahay. Napansin ni Gia na kahit ang mga mandirigmang nasa holy tier ay hindi kayang sirain ang barrier, ngunit biglang lumitaw si Merlin sa likuran niya at sinabing nadaanan lang niya ito. Tinanong niya kung sino si Merlin, ngunit hindi ito pwedeng isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabi niyang siya si Daisy. Nabighani ang lahat ng goblin at nang hawakan niya ang kamay ni Gia, hiniling niyang ibalik na lang si Martha. Tumanggi si Gia at sinubukang sunugin siya gamit ang kanyang mahika, ngunit pinigilan ito ni Merlin nang walang kahirap-hirap. Gumamit si Gia ng ultimate move niya para balutin si Merlin sa apoy ngunit nang bumahing ito ay lumipad ang lahat ng goblin. Tinawag siyang halimaw ni Gia, ngunit sinampal lang siya ni Merlin at lumipad ito hanggang bundok. Nawala ang apoy at hindi makapaniwala si Johnson na natalo ni Merlin si Gia kahit isa itong elite tier mage. Pumasok si Merlin sa kuweba at napansin nilang ang anino niya ay kapareho ng kay Nightblade. Samantala, pinalaya ni Alice ang mga bihag ngunit nakita siya ng mga goblin, kaya inutusan niya si Priest na ilabas ang lahat habang siya ay lumaban. Mabilis niyang natalo ang mga kalaban ngunit aksidenteng napasok niya ang silid ng hari. Naroon na pala ito at sinabi niyang pinaghahandaan niyang makalaban ang malalakas kaya ipinadala ni Gia si Alice sa kanya. Napagtanto ni Alice na isa itong holy tier fighter, at sa unay inisip niyang puwersa, lamang ang ginagamit nito, ngunit nagulat siya sa bilis nito, at agad na nabasag ang kanyang e-shield. Naghanap si Merlin kay Martha ngunit naligaw siya sa maraming lagusan sa kuweba. Sinubukan siyang dakmain ng Goblin King ngunit nakaiwas siya, at tinaga ang braso nito. Naikinahanga ng hari, dahil alam niyang nabali ang mga buto ng babae sa naunang hampas. Tinawag siyang langgam ngunit sinabi ni Alice na tinuruan siya ng kanyang guro na ang pagmamaliit sa kalaban ay maaring ikamatay.
Nakapture siya ng hari, ngunit nakawala siya gamit ang higanteng Eastward. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake at inisip niyang tapos na ang laban. Ngunit ipinahayag ng hari na nagkukunwari lang siyang patay dahil gusto niyang makita ang pagkabigo ng kanyang mga kalaban. Pinagaling nito ang sarili at nag-transform bago siya itapon. Samantala, tinangkang tumakas ni Priest kasama ang iba pang bihag ngunit humarang ang isang anino. Akala nila goblin ito ngunit si Merlin pala iyon at natuwa siyang makita si Martha. Hiniling niya ang bonus para sa pag-overtime, ngunit hinila siya ni Martha at sinabi niyang kaunti na lang ang oras nila. Pinatigil siya ni Merlin at agad na pinuksa ang mga gobling sumusunod sa kanila. Nakiusap si Martha na iligtas si Alice dahil siya ang tumulong sa kanilang makatakas. Nagtaka si Merlin kung dapat ba niyang tulungan ito o pabayaan. Nangako si Martha na triplehin ang kanyang sweldo, kaya pumayag siya. Pinayuhan siya ni Priest na mag-ingat sa silid na puno ng ginto dahil naroon ang Holy Tier Goblin King ngunit iniwan sila ni Merlin. Sabik na yumaman matapos ang laban. Pinabagsak niya ang mga goblin habang papasok sa silid ng hari, at nang dumating ay hindi pinansin ang hari, at sa halip ay tuwang-tuwang tumitig sa mga gintong barya. Pinutol niya ang braso ng goblin at binuhat si Alice ngunit naisip niya kung babawasan ba ni Martha ang kanyang bonus dahil nasugatan si Alice. Tinanong siya nito tungkol sa iba kaya sinabi niyang ligtas ang lahat at ilalabas niya siya matapos niyang talunin ang Goblin King. Nagkunwaring sugatan ang hari ng mga goblin at bigla nitong pinatubo muli ang kanyang braso, ngunit hindi nagpakita ng reaksyon si Merlin, kaya nagtaka ito kung anong problema niya. Napansin ni Merlin na kilala niya ang isang taong kapilyo rin na katulad nito, ngunit mas maganda. Naintindihan ng Goblin King na malakas si Merlin, kaya nagpa siyang ibigay ang lahat, at umatake mula sa iba't ibang direksyon, ngunit pinigilan, lahat ito ni Merlin nang walang kahirap-hirap. Tinanong ng hari ang kanyang pangalan ngunit sinabi ni Merlin na hindi ito karapat-dapat kaya pinakilala na lang ang sarili bilang Daisy. Inihanda ng Goblin King ang kanyang ultimate skill at inalok si Merlin na maging kanselyar kung siya ay maglilingkod sa kanya, ngunit tinawanan lang ito ni Merlin at hiniling na ibigay na nito ang lahat. Gumamit ang goblin ng ultimate Goblin's Hammer, ngunit walang kahirap-hirap itong pinigilan ni Merlin. Nakita ni Alice ang eksena at napagtantong siya si Knight Blade. Inilabas ni Merlin ang kanyang espada, at nakilala ito ng Goblin King bilang ang alamat na Sword Vortex, na tanging Demon King of Pride lang ang maaring gumamit. Tinalo ni Merlin ang hari gamit ang isang atake, ngunit nakalimutang kontrolin ito, kaya nagsimulang gumuho ang buong kuweba. Nagduda siya kung dapat bang iligtas si Alice o kunin ang ginto ngunit bumulong ang kanyang konsensya, na si Alice lamang ang makakapagrekomenda sa kanya, sa guild, kaya pinili niyang iligtas ito. Lumikas siya ng butas palabas ng kuweba, at natuwa ang lahat nang makaligtas sila. Itinuturing siyang bayani ni Henry at nagpasalamat sa kanya, ngunit umiyak ito, dahil sa nawawalang kayamanan, habang akala ni Martha ay nag-alala lamang siya kay Alice. Nakita ni Merlin na malubha ang sugat ni Alice ngunit kailangan niya ito, upang may rekomenda siya sa guild, kaya nagpasya siyang gamutin ito. Hinubaran niya ito ngunit biglang pumasok si Martha, at inakala nitong may nangyayari sa kanila, kaya mabilis itong lumabas, habang sinabihan ni Henry na ipagpatuloy na lang nila. Binalot ni Merlin si Alice ng kanyang laway, na may kapangyarihang magpagaling sa kabilang kasarian, at habang siya'y gumagaling ay nagsimulang managinip. Napagtanto ni Merlin na ito'y dahil sa laway, kaya naisip niyang hindi siya makakatulog ng mapayapa. Kinaumagahan, nagising si Alice at lahat ay agad lumapit upang tingnan ang kanyang kalagayan. Hindi na niya maalala ang mga nangyari pagkatapos ng laban nila ng Goblin King kaya sinabi ni Priest na dapat siyang magpasalamat kay Merlin dahil ito ang nagligtas sa kanya. Naisip ni Alice na panahon na para magkaayos sila bilang dating magkaibigan. Ngunit sinabi ni Alice na sila ay magkaribal. Pinapasalamatan siya ng lahat dahil sa kanyang pagliligtas ngunit para sa kanya ay bahagi lang iyon ng kanyang tungkulin. Ininterview ni Bella si Johnson na agad ipinagyabang na siya raw ang nanguna sa mga mamamayan sa pakikipaglaban sa mga goblin, ngunit nang makita si Merlin ay kinabahan siya. Tinanong siya tungkol sa pagsalakay ng goblin, ngunit sinabi ni Merlin na kaunti lang naman iyon, kaya napaisip si Bella kung pinalalaki lang ng mga tao ang insidente. Sinabi ni Martha na hinahanap siya ni Alice, kaya inakala niyang magpapasalamat ito, ngunit pagpasok niya sa kwarto ay bigla siyang inatake. Akala ni Alice ay sinamantala siya nito, dahil hinubaran siya at narinig ng Priest sa katabing kwarto ang mga kakaibang tunog buong gabi, ngunit ipinaliwanag ni Merlin na ang kanyang laway ang nagpagaling sa mga sugat nito at nagdulot ng panaginip tungkol sa kanya. Naintindihan ni Alice ang sitwasyon at nagpasalamat ngunit binanggit ni Merlin na nawala ang lahat ng kayamanan,
dahil sa kanya, kaya pinaalala ni Alice na ninakaw na lahat iyon. Humingi si Merlin ng tulong para maging isang adventurer, at pumayag si Alice na irekomenda siya ngunit kapalit noon, sila ay quits na. Binigyan sila ng mga pamamaalam na regalo ni Martha at iba pa at sinabi ni Henry na gusto niyang maging estudyante ni Merlin balang araw. Tinukso ni Martha sina Merlin at Alice na parabang ikakasal ngunit agad itinanggi ni Alice na sila'y magkasintahan. Samantala, nang malaman ng mga goblin na patay na ang kanilang hari, napagpasyahan nilang lumikas patimog upang hindi na sila maabutan ni Daisy. Biglang lumitaw ang isang babae at sinabi nitong taglay niya ang ikatlong susi ng Legion of Hell, ngunit kailangan niyang patayin ang lahat ng goblin upang walang makaalam tungkol dito. Dumating sina Merlin at Alice sa guild at napuna ni Merlin na maliit ang gusali, ngunit masaya siyang maging adventurer. Nakita niya ang mga kontratang nakapost at tinanong si Alice kung isa ba siyang adventurer o part-time worker dahil karamihan ay karaniwang trabaho. Napansin sila ng receptionist at inakala nitong si Alice ay may bagong mission. Alam ni Alice na hindi niya may papakilala si Merlin gamit ang tunay nitong pangalan, kaya sinabi niyang si Daisy ito, dahilan upang isipin ng receptionist na siya ang nobyo ni Alice. Ipinakita ni Alice ang wanted poster at sinabi niyang dumating siya para kolektahin ang reward. Nagulat si Merlin ngunit sinabi ni Alice na hindi pwedeng maging adventurer ang isang kriminal hanggat hindi pa nababayaran ang utang. Sinabi ng receptionist na silaw na ayon sa patakaran, 0% lang ng reward ang makukuha ni Alice. Ibinasura ni Lo ang utang ni Alice sa guild at binigyan siya ng 50 gintong barya. Dahilan upang malungkot siya ngunit sinubukan ni Merlin na agawin ito dahil siya raw ang sumuko sa sarili. Sinabi ni Alice na nawalan siya ng libu-libong ginto dahil sa kanya, kaya pinaalala ni Merlin na ilang bises niya na itong iniligtas. Nais ni Lo na subukan ang level ni Merlin, ngunit gusto ni Merlin na agad siyang bigyan ng pinakamataas na ranggo. Dumating si Arnold at inakala niyang si Alice ay kasintahan ni Merlin, dahilan upang malungkot siya dahil dati na itong tinanggihan ni Alice. Sinabi ni Alice na hindi sila magkasintahan ni Merlin, ngunit inilabas pa rin ni Arnold ang kanyang espada at hinamon si Merlin sa isang laban, na ang mananalo ay pwedeng makipag-date kay Alice. Sumigaw si Alice na tigilan na nila ngunit sumugod pa rin si Arnold at inatake si Merlin na agad siyang pinalipad pataas hanggang sa kisam. Lumapit ang isa pang adventurer na si Hobbs at sinabi kay Alice na kasing lakas daw ni Merlin ang kanyang nobyo. Akala ni Merlin ay kinukutya siya ngunit sinabi ni Alice na papuri yon dahil kakaunti lang ang malalakas sa kanilang guild. Ipinahayag ni Merlin na tutulungan niyang pataasin ang kabuwang antas ng kanilang guild, ngunit biglang dumating si Cloud at lahat ay natahimik. Sinuri niya ang kanyang lakas at ipinakita ng orb na isa siyang saint level na mandirigma. Sinabi ni Lou na pasado na siya at lahat ay nabigla dahil pantay siya sa kapangyarihan ng kanilang guildmaster. Inakala ni Merlin na siya ang magpapamangha sa lahat ngunit nabigo ang device na sukatin ang kanyang lakas kaya't sinabi ni Lou na hindi siya pwedeng maging adventurer. Naisip ni Alice na baka tinatago niya ang tunay niyang lakas ngunit naguguluhan din si Merlin. Nag-alok si Alice na patunayan ang lakas niya. Ngunit sinabi ni Lou na hindi pwedeng labagin ang patakaran. Sinabi ni Merlin na isa siyang bihasang mandirigma at minsan pa nga siyang inalok ng Devil's Messenger na mamuno sa Legion of Hell ngunit tumanggi siya. Pinagtawanan siya ng lahat kaya nag-alok siyang makipaglaban sa pinakamalakas sa guild para patunayan ang sarili. Dumating ang guildmaster at tinanggap ang hamon. Tinanong ni Merlin kung gusto niyang umatras para hindi mapahiya ngunit sinabi ng guildmaster na marami na siyang natalo at hindi niya kailangang matalo si Merlin, sapat na ang ipakita ang potensyal. Ngunit hindi pala siya pinakikinggan ni Merlin. Inutos na matanda na ibigay na ang lahat ng lakas kaya ginamit ni Merlin ang Blade Strike, ikinagulat ng lahat ang lakas nito at nasira ang paligid. Akala ng iba'y napuruhan si Merlin, ngunit lumabas siyang hindi man lang nasaktan. Tinanggap siya ng guildmaster at sobrang natakot na ito'y napaihi sa salawal. Nagplano si Merlin kung paano yayaman bilang adventurer, at sinabi kay Alice na bibigyan niya ito ng 0% ng gantimpala sa bawat misyon ngunit ayaw ni Alice na makatrabaho siya. Naisip ni Merlin na hindi niya kailangan si Alice ngunit agad din siyang naubusan ng pera, kaya't palihim siyang pumasok sa bahay nito, nahuli siya ni Alice at inakala niyang sinusubukan siyang silipan. Ngunit sinabi ni Merlin na wala namang kahit ano sa kanya na dapat paglaanan ng ganoong effort. Sinabi niyang mahirap mabuhay mag-isa kaya mananatili siya sa bahay ni Alice at sisingil lang ng 1,000 gold para sa proteksyon. Pero pinalayas siya ni Alice kaya gumawa siya ng eksena sa labas na nakatawag ng pansin ng lahat. Inakala ng mga tao na pinalayas ni Alice ang nobyo niya.
kaya napilitan siyang papasukin ito para hindi masira ang kanyang reputasyon. Nag-alok si Merlin na libre na lang ang proteksyon kung papayagan siyang manatili, pero sinubukan pa rin siyang saktan ni Alice. Agad niyang iniwasan ang mga atake at pumasok sa kwarto niya, nahiga sa kama, at nang subukang palisin, binalot niya si Alice sa kumot at napaidlip ito. Kinaumagahan, dumiretso si Alice sa guild ngunit antok na antok dahil sa pagtulog sa sahig. Dumating si Merlin at tinanong siya kung bakit hindi siya ginising, kaya't nagsismisan ang lahat na magkasama sila sa bahay. Dumating rin si Arnold at sinabing hindi patas ang naging laban nila ni Merlin, kaya iminungkahi ang best of 3 challenge. Sa halip na makipaglaban, iminungkahi niyang unahan na lang sa pagtapos ng isang arrank na misyon. Bagamat hindi interesado si Merlin na manalo kay Alice, hindi niya kayang palampasin ang reward bilang adventurer. Hiningi niya kay Lou ang commission, pero hindi siya pinayagan dahil kailangan niya ng mentor. Sinubukan niyang hikayatin si Alice, pero inalok din siya ni Arnold na sumali sa kanyang team, kasama si Cloud. Bagamat mukhang ideal si Cloud, pinili ni Alice na sumama kay Arnold. Naawa ang lahat kay Merlin dahil iniwan siya para sa anak ng duke, ngunit nilapitan niya si Hobbs at nilinlang ito upang bumuo ng team. Nagising si Hobbs sa loob ng karweheng, wala siyang ideya kung saan papunta. Ipinaliwanag ni Merlin ang misyon ngunit natakot si Hobbs dahil isa lamang siyang mage at si Merlin ay isang baguhan. Tiniyak ni Merlin na siya ang bahala sa lahat. Biglang nakita ni Hobbs ang mga knights ng Duke of Roses, ngunit hindi kilala ni Merlin ang mga ito. Ipinaliwanag ni Hobbs na mas mataas ang estado nila kaysa sa ama ni Arnold. Tinanong ni Carl kung saan ang daan, kaya sinabi ni Hobbs na sa kabila ng bundok ngunit kailangang maglakad dahil putikan ang daan. Nagalit si Carl sa ideya na maglakad si Cecilia, ang anak ng duke, at tinangkang hampasin si Merlin. Ngunit hinawakan ni Merlin ang latigo at pinalipad siya mula sa kabayo. Sinubukan ni Hobbs na pakalmahin sila at sabihing humingi na lang ng tawad si Merlin, ngunit iginit nito na si Carl ang dapat humingi ng tawad. Biglang dumating ang isang grupo ng nagliliyab na rhino na tumatakbo, at iniutos ni Carl sa mga sundalo na protektahan ang karwahe. Napansin ni Merlin na tumatakbo ang mga rhino palayo sa isang bagay, at isa sa mga ito ay muntik nang bumangga kay Carl, ngunit inangat ito ni Merlin gamit lang ang isang daliri. Doon nagtatapos ang episode.